Being on the stage of Miss Universe is not just a dream. I believe that I found my mission. It's a representation of dedication, resilience, and perseverance. I do believe my mission is to show the world that magic happens when we refuse to give up, because the universe always listens to a stubborn heart. Thank you. A Puerto Rico y hoy reapareció con este nuevo video mostrando su pasarela y el impacto escénico que tiene. Oh my God. ¿Se imaginan que vaya al Miss Grand All Stars? Oh my God. Déjame tus comentarios, me encanta. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong balita ngayon dito sa Latin community na isang bigatin na contestant mula sa Puerto Rico ang makikipagsapalaran, makikipag-compete di umano dito sa inaabangan natin na MJ All Stars 2026. So dahil sa balitang ito na itong si Madison ay isa sa mga magiging candidate ng MJ All Stars mula sa Puerto Rico, ay masasabi natin mga kapolitika na talagang matindi yung magiging labanan dito sa unang edisyon ng MJ All Stars. So alam naman natin kung sino yung nakakilala sa kanya, ay first runner-up itong si Madison doon sa Miss Universe 2019 na nakalaban ni Gazini Ganados. So very eloquent, very communicative itong si Madison at talagang hindi ito magpapahuli mga kapolitika pagdating sa kudaan. At ang sabi nga nila ay kung totoo nga at ma-confirm itong si Madison na sasali dito sa MJ All Stars, dahil ito yung usap-usapan ngayon dito sa Latin community at sa mundo ng social media, ang sabi nila ay tapos na daw yung laban or kinakailangan daw ng Pilipinas ng backup na aside dito kay Gazini Ganados, kinakailangan pa daw natin magpadala ng isa pang malakas na candidate dito sa MJ All Stars. So yun po yung mga sinasabi nila at confirmation na lang sa Miss Grand International ang ating hinihintay kung itong kasi nagre-rehearse na siya mga kapolitika. Nakita nyo naman nagtitraining na siya sa kanyang pasarela. So ano ba ang purpose nun? Bakit siya nagtitraining? At ang ugong-ugong ay sasali daw ito sa unang edisyon ng MJ All Stars Sinawat, kasi kung pasabog yung mga judges mga kapolitika ay mas pasabog rin yung kanilang production, yung kanilang venue. So ang sabi daw is hindi daw tinipid yung magiging first edition ng MJ All Star. Pasabog daw kung pasabog talaga. Okay, kasi akala natin dati is walang gaanong sasali dito sa kanilang unang edition, pero alam naman natin itong Sinawat hindi talaga magiging cheap yung yung production ng MJ All Stars. At according din doon sa ating nabasa mga kapolitika sa source natin na si Adam G, is hindi daw ito katulad sa Miss Grand International na kung saan ay yung mga movements, kumbaga merong trademark kasi ang MJ, di ba, na entertainment talaga yung Miss Grand International. Dito daw sa sa MJ All Stars is parang formal daw yung galawan ng mga candidate. Okay, so I believe naman na kung ganoon yung maging sistema nila is kayang-kaya naman yon ni Gazini Ganados. Medyo may pagka Miss Universe daw yung MJ All Stars na sinasabi nila. At yung maging format po pala sa pagsala ng winners dito ay magmumula po sa top 18, top 10, top 5 at top 3. At mula doon sa top 3 ay pipiliin na doon yung mananalo para doon sa $1 million na papremyo. But of course, hindi lang po isang panalo yon yung $1 million. Meron pang 2 consecutive years na kinakailangang madepensa mo yung corona mo para ikaw yung makakatanggap ng $1 million na na papremyo. Okay, so sobrang laki nun mga kapolitika. At I believe na talagang dadaan sa butas ng karayom ang bawat delegate para masungkit yung inaasam-asam na papremyo dito sa MJ All Stars. So sa tingin nyo kaya mga kapolitika, sino kaya yung dapat nating ibala aside dito kay Gazini Ganados? Kasi meron pa tayong Atisa Manalo na ang sabi niya is nag-sign off na siya dito sa mga beauty pageant. Meron pa tayong Michelle D at marami pang iba actually. At sabi nila gusto nila itong si Catriona Gray, pero I doubt kung sasali siya dahil may titulo na siya na Miss Universe, not unless is magbago yung kanyang isip at
Kasi wala namang kawalan kay Catriona kung sasali siya dito for entertainment lang kumbaga. So aside po dito kay Madison ay usap-usapa rin po dito sa social media itong si Arbonne kasi meron siyang nakitang video shoot mga kapolitika or photo shoot pa ito na kung saan is isa daw siya sa mga naghahanda na sasali dito. Hindi ko alam kung ito ay totoo pero may mga usap-usapan sa social media na ito di umano si Arbonne Gabriel is isa rin sa mga maging candidate ng MGI All-Stars. So kung talagang yung mga stars sa pagdating sa mundo ng beauty pageant ay sasali dito sa MGI All-Stars ay masasabi natin na maging madugo ang laban ng ating candidate na si Gazini Ganados dito sa nasabing beauty competition. So grabe, mabibigat mga kapolitika yung mga maging kalaban ni Gazini Ganados, lalo pat yung iba ay may mga placement din talaga doon sa Miss Universe. At dahil dito ngayon pa lang masasabi ko na si Gazini Ganados ay nangailangan ng matinding training mga kapolitika pagdating sa comm skills, pagdating sa pasarela at yung preparation para sa kanyang evening gown, sa mga susuotin niya, sa mga styling niya. Kinakailangan na ka-level ni Atisa Manalo or mas higitan niya pa. Dahil sinawat naman ay naano doon kay kay Atisa, na-amaze siya doon kay Atisa sa Miss Universe 2025. So yun po ang ating pinaka-latest ngayon na mga update dito sa mundo ng beauty pageant. At isa pa, si Jojo Bargaiso pala ay ipinasilip na daw sa kanya yung maging venue, maging setup, yung maging sistema ng MGI All-Stars First Edition. According dito sa video na kanyang ipinalabas sa social media. Okay, so ano po mga kapolitika ang inyong masasabi dito sa pambato ng Puerto Rico na si Madison Anderson, ang first runner-up sa Miss Universe 2019. Kinakailangan po bang magkaroon ng backup ang Pilipinas dito sa maging laban ni Gazini Ganados sa MGI All-Stars dahil sa pabigat ng pabigat yung mga candidate na sumasali dito sa nasabing beauty competition? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Oh, exciting! Okay. This is the life. This is the life. Now that the MGI All-Star is fast approaching, what can people expect from the show of MGI All-Stars? Of course, because of so many people waiting to see our show, our production, I always do our best every kind of the pageant event that we did before. I will keep our standard for All-Star as well. And All-Star is different from others. All-Star is not Miss Grand. It's not Miss Universe. It's different style. But maybe we concern about the beauty queen with another vision of the game. We do a battle. We do to show the score immediately on the screen, and the people watching at home can see who will be next round for top 10 or something like that. But this time, the first round we cut down to top 18. And then top 10, top 5, and top 3. Oh, exciting! Okay?